Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Job chapter 9 verse 1 to 5. Ang sagot ni Job. Ito naman ang tugon ni Job. Matagal ko nang alam ang mga bagay na yan, ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Meron bang maaaring makipagtalo sa kanya? Sa sanlibo niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya at nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Job chapter 9 verse 6 to 10. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saliga ng daigdig. Maaari niyang pigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan, kanyang tinatapakan ang dambuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan sa uso ng Orion. Sa Pleiades at sa mga kumpol ng mga bituin sa katimugan, makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan, ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang magpagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 9, talata 11 hanggang 15. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Nakukuha niya ang anumang magustuhan, at sa kanya'y walang makakahadlang, walang makakapagtanong, bakit mo ginawa yan? Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Purihin po nating Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 9 verse 16 to 20. Kahit hilingin kong magkausap kami at pumayag siya, hindi pa rin niya ako pakikinggan ni paniniwalaan, sapagkat pinapahirapan niya ako na parang sinasalanta ng bagyo at dinadagdagan pa niya ang paghihirap ko ng walang dahilan. Halos malagot na ang aking hininga dahil sa paghihirap na kanyang idinulot sa akin. Kung lakas ang pag-uusapan, walang tatalo sa kanya. At kung sa hukumang idadaan, sinong makapaghahabla sa kanya? Kahit na ako'y walang kasalanan, hahatulan ako ng mga salitang aking tinuruan. Kahit wala akong ginagawang mali, isasakdal pa rin ako nito. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 9 verse 21 to 25. Kahit na wala akong kapintasan, wala na itong halaga sa akin ngayon. Kinamumuhian ko na ang aking buhay. Pareho lang naman ang kapalaran ng matuwid at masama. Lahat sila ay mamamatay. Kapag biglang namatay sa kalamidad ang matuwid, natatawa lang siya. Ipinagkatiwala niya ang mundo sa masasama. Tinatakpan niya ang mata ng mga hukom upang hindi sila humatol ng tama. Kung hindi siya ang gumagawa nito, sino pa kaya? Madaling lumipas ang mga araw sa buhay ko. Mas mabilis pa ito kaysa sa mananakbo. Lumipas ito nang walang nakikitang kabutihan. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 9, verses 26 to 30. Parang mabilis na bangka ang buhay kong ito, kasing bilis ng agila kung dumadagit ng kuneho. Kung kakalimutan ko na lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, nangangamba ako na inyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, anong pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon, hindi na ako puputi
kuskusin man ng apog. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon sa pagpapatuloy na ginagawa nating devotion. No? At tayo nga ay nasa Job chapter 9 na. So at ang itinalaga po sa atin ay 31 to 35. Sabi po dito, kahit ako'y kanyang isausaw sa tubig na maputik, ang aking kasuotan ay kasuklaman ako. Siya ay hindi tao na tulad ko na maring akusahan at kami ay magharap sa hukuman. Wala nga ang tagapamagitan na makapag-aayos sa amin dalawa na makakapagpatigil ng kanyang puot. Kung ang kanyang pamamalo ay ilayo niya sa akin at ang kanyang takot ay huwag na sumaklot sa akin. Kung magkagayon, makakapagsalita ako na walang takot sa kanya. Ngunit hindi ito nangyayari ngayon. So dito, sinasabi po ni Job na kailangan niya ng tagapamagitan. So dito, talagang wala siyang kakayahan na ipagtanggol yung kanyang sarili sa Diyos. Kaya dito po ay sinasabi niya na sana ay may mga magitan. At ito ay mababasa po natin na yung Panginoong Hesukristo ay mediator. Yan po ay matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 5. So ibig sabihin talagang dito sa pananalita ni Job ay kailangan talaga may tagapamagitan. At dito makikita natin yung ginawa ni Job na talagang andong po yung kanyang pagpapakumbaba. Na kapag kumbaga talagang hindi naman talaga niya kaya makipagtalo sa Diyos. Kaya yung kanyang ginagawa ay nagpapakumbaba siya at inaantay at umaasa lamang siya doon sa awa ng Diyos. So dito kahit hindi naiintindihan ni Job yung kanyang sitwasyon, talagang hindi siya kumbaga hindi siya tumigil doon sa pag-amin, na kahit paano talagang andun pa rin na yung pag-amin niya na yung Diyos ay hindi pwedeng isakdal sapagkat yung Panginoon ay talagang Diyos pa rin at ito pa rin ang magsisilbing hukom. So dito maliwanag sa kaisipan ni Job yung mga bagay nito na ang Panginoon ay talagang siya pa rin ang makakapag-decide, siya pa rin yung pinakamataas. At ito ay napakaganda po sa buhay ng isang tao na yung kilala mo ang Diyos na sa iyong na Diyos na ibig sabihin siya yung pinakamataas. Kaya nga sabi ni Job, sino yung makakahadlang sa mga hatol ng Panginoon. Kaya dito po natin nakita dahil kilala na ni Job ang Diyos, andong po na patuloy niyang inilalagak sa kanyang sarili yung pagpapakumbaba. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.